When Leopold of the Belgians went to Congo, King Leopold killed no less than 13 million Congolese. Sa mga nagdaang pahina ng kasaysayan, unti-unting nakalibing ang mga malagim na pangyayaring dapat malaman ng marami. Ito ay tungkol sa isang makapangyarihang haring minsang namuno sa Belgium na nag-iwan ng matinding takot at lungkot lalo na sa mga Africans. Maraming dugo ang bumuhos bago pa man nakamit ang kanilang kalayaan. Alright, welcome sa Karunungan PH. Ngayon ay sabay-sabay nating balikan ang mga mapait na bahagi ng kasaysayang iilan lamang ang nakakaalam. Si Haring Leopold II o Leopold Louis Philippe Marie Victor sa wikang French ay ipinanganak noong Abril 9, taong 1835 mula sa mag-asawang sina Leopold I, ang unang hari ng Belgians, at ang kanyang inang si Louise Marie ng Orleans. Nakatanggap siya ng mahusay na edukasyon patungkol sa wika, kasaysayan at diskarteng pangmilitar at nagkaroon ng maagang interes sa politika at internasyonal na mga gawain. Siya ay may 8 nakakatandang kapatid na babae at lalaki sa kabuuan, subalit siya ang naging tagapagmana ng trono. Ito ay dahil ang kanyang ama na si Leopold I ay walang natitirang mga anak mula sa kanyang unang asawa na si Charlotte. Ang kanyang anak na si Prince Louis Philippe na siyang tagapagmana sana ng trono ay namatay sa murang edad pa lamang. Kaya nang mamatay si Leopold I noong 1865, napunta kay Leopold II ang bagong pamamahala. Sa edad na 30, siya ay naghari mula December 17, 1865 hanggang sa kanyang kamatayan noong December 17, 1909. Siya ang pinakamatagal na haring namuno ng 44 na taon sa reigning monarch. Ngunit ang kanyang paghahari ay nag-iwan ng parehong mga kahangahangang tagumpay at malagim na mga kontrobersiyang nakaukit sa kasaysayan lalo na sa mga Congolese. Dahil sa kanyang brutal na pamamahala sa Congo Free State, isang malawak na teritoryo sa Central Africa na kilala sa kasalukuyan ngayong Democratic Republic of Congo o DRC. Itinatag niya ang Congo Free State bilang kanyang personal na pag-aari. Sa kanyang pag-upo bilang hari ng Belgium, hindi pa gaanong maunlad ang estado ng bansa. Pero ang hari ay maambisyon at ekspansyonist na pinuno at determinadong pahusayin ng pangdaigdigang katayuan ng Belgium at tiyakin ang kaunlaran ng ekonomiya nito. Nakita niya ang Congo River Basin kasama ang malawak na likas na yaman nito bilang isang pagkakataon upang makamit ang kanyang layunin. Ang DRC ay talagang isang bansang pinagkalooban ng pambihirang likas na yaman. Ito ay tahanan ng malawak na deposito ng mga mineral tulad ng cobalt, tanso, ginto at diamante. Gayon din ang malaking potensyal na hydropower, malawak na lupaing taniman at napakalawak na biodiversity. Mayaman din ito sa goma at ivory. Ang rainforest ng bansa, kabilang ang Congo Basin, ay itinuturing na pangalawang pinakamalaking kagubatan sa mundo kasunod ng Amazon. Ang bansa ay tahanan din ng libu-libong mga elepante na siyang pangunahing mapagkukunan ng ivory. Mula pa noong unang panahon, ito ay ginagamit na sa paggawa ng iba't ibang uri ng mamahaling produkto gaya ng alahas, carvings at mga instrumentong pangmusika. At dahil dito nabaling ang atensyon ni Leopold II sa isang malawak at mapagkukunang yaman ng bansa. Kaya taong 1876, inorganisa ni Leopold II ang International Geographic Conference sa Brussels. Ang pagtitipon na ito ay naglalayong tuklasin at paunlarin ang Central Africa sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakawanggawa na naglalayong dalhin ang sibilisasyon at komersyo sa Congo na siyang magpapaunlad sa buhay ng mga Africans. Ngunit sa likod ng harapan ng isang mabait na pinuno, siya ay mayroon palang isang maitim na plano upang pagsamantalahan ang napakalawak na likas na yaman ng Congo. Ang mga makapangyarihang pinuno sa Europa ay nagtitipon sa Berlin Conference, kilala din bilang Congo Conference noong 1884 hanggang 1885, na inorganisa ni Otto von Bismarck, unang chancellor ng Aleman. Ito ay pinangungunahan ng bansang Germany dahil sa hiling ng haring si Leopold II. Ang kumperensya ay naglalayong magtatag ng mga tuntunin sa kolonisasyon at kalakalan ng Europa sa Africa at nagbigay ng balangkas para sa kapangyarihan ng Europa na gawing formal ang kanilang pag-angkin
sa teritoryo ng Afrika. Matapos ang komperensya, inilaan kay King Leopold II ang 2 milyong square miles na lupain sa Congo upang buuhin ang isang personal na kolonya kung saan malaya niyang gawin ang kanyang gusto. Ito ang naging tulay sa pagbuo ng tinaguriang Congo Free State noong 1885 at naging personal na pag-aari ni Leopold II. Nang mabuo ang Congo Free State, dito na nagsimula ang kalbaryo ng milyon-milyong mga Congolese. Ang bansag na Congo Free State ay hindi naging tumpak dahil hindi naging malaya ang mga Congolese sa kamay ng malupit na hari. Bagkus, ito ay naging lugar ng malupit na pang-aabuso at pagpapahirap sa mga lokal na naninirahan dito. Nag-uutos ang hari ng sapilitang hindi makataong kondisyon sa pagpapatrabaho sa mga Congolese na may mababang sahod at kung minsan ay wala pa. Sila ay dumaranas ng mahigpit na pagmamalupit at parusa kung lalabag sa kanyang mga patakaran o kung magtatangkang tumakas mula sa kanyang malupit na pamumuno. Pinipilit ang mga Congolese na magtrabaho ng mahabang oras kahit na sila ay may sakit at sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, at pinarurusahan ang mga hindi nakakatugon sa kanilang mga kuta. Sila ay sasailalim sa pampublikong paghagupit, pambubugbog at amputations. Ito ang karaniwang mga paraang parusa para sa mga nabigong maabot ang kuta ng guma o lumalaban sa pamumuno ni King Leopold. Minsan, ang ilang membro ng pamilya ng mga manggagawang Congolese ay hino-hostage upang matiyak na tutugunan nila ang kanilang mga kuta. Kaya mapipilitan ang bawat membro ng pamilya na magtrabaho kahit napagod. Idagdag pa ang kakulangan ng sapat na sanitasyon sa mga plantasyon ng guma na naging sanhi sa pagkalat ng sakit sa populasyon ng Congo. Milyon-milyong mga Congolese ang namatay dahil sa mga sakit tulad ng bulutong, tigdas at sleeping sickness. Madalas ang mga Congolese pa ang magbibigay pang tustos para sa pagkain ng kanyang mga sundalo. At kung hindi naaabot ang kuta sa produksyon ng guma, sila ay pinuputulan ng isang kamay o paa, lalaki man o babae. At ang mas masaklap pa, pati ang kanilang mga anak ay pinuputulan din ng kamay at paa, lalaki man o babae bilang parusa. Kagaya ng nakikita ninyo ngayon, ito ay isang larawan ng isang tatay na nakatingin sa pinutol na kamay at paa ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Nakalaunan ay pinaslang na ang kanyang nayon ay hindi nakapagbigay ng sapat na produksyon ng guma. Madalas, ang mga namamahala sa kanilang bayan ay nangdudukot ng mga ulilang bata at dinadala upang maging alipin o magsanay bilang militar. Iniistimang mayroong 50% ang namatay dahil sa kaganapang ito. Sinasabi ding hindi kailanman nakatungtong sa lupain ng Congo ang hari. Ngunit nakukuha niya ang lahat ng kinikita mula sa rehiyon at ibinubuhos ito para sa sariling kaunlaran ng kanyang bansa at bulsa. Nagpapagawa ng mahalagang infrastruktura kagaya ng tulay, reles ng tren at mga kanal. Ayon sa bbcnews.com, nagpatayo ang hari ng African Human Zoo noong 1897 sa bakuran ng kanyang palasyo sa Tervuren na mayroong mahigit sa 200 Congolese ang naroroon bilang exhibit. Subalit ang kalupitan sa Congo Free State ay unti-unting inihayag ng mga mamamahayag, misyonero at mga aktivista sa karapatang pantao. Pagpasok ng taong 90s, itinatag ang Congo Reform Association sa United Kingdom sa pangunguna ng mamamahayag na si Edmond Denis Morel upang ilantad ang mga krimeng ginawa ni Leopold II at hilingin na wakasan na nito ang kanyang brutal na pamamahala sa rehiyon. Ang international na kampanya laban kay Leopold II ay nakakuha ng momentum at maraming protesta at demonstrasyon ang naganap sa buong Europa at Estados Unidos. Ang Parliament ng Britanya at ang Kongreso ng US ay nagpasa ng resolusyon na kumundina sa rehimen ni Leopold. Nagsimulang questionin ng international community ang pagiging lehitimo ng personal na pamumuno ni Leopold sa Congo Free State. Kaya noong Nobyembre 1908, dahil sa patuloy na aligasyon at international na banta, napilitang bitiwan ni Leopold II ang kontrol sa Congo Free State at ibinigay ito sa pamahalaan ng Belgium. Ang gobyerno ng Belgium ay nagsagawa ng mga reforma na naglalayong mapabuti ang kondisyon ng Congo. Ipinaglaban ng mga Congolese ang kanilang kalayaan at sa wakas ay nakamit din ng mga ito ang kanilang sariling kasarinlan noong June 30, 1960. December 17, 1909, ang hari ay pumanaw na sa edad na 74 sa kanyang tirahan sa Laeken. Ayon sa ulat, ang kanyang ikinamatay ay pulmonary embolism.
isang pagbara sa baga sa hinang namuong dugo o blood clot. Ang pamumuno ni Leopold II ay naging kontrobersyal. Bagamat marami ang kumikilala sa kanya bilang isang diktador at mamamatay, marami din ang naniniwala na siya ay isang mahusay na leader sapagkat marami itong naiambag para sa kaunlaran ng Belgium. Kaya ang kanyang pamangkin na si Albert I na pumalit sa kanyang pwesto ay nagpagawa ng maraming statwa sa mga pangunahing lungsod ng Belgium. Mayroon ding Leopold's Park partikular na sa Brussels at Leopold Square sa Wolo Saint-Pierre. Subalit marami ang kumundina sa mga nakatayong statwa ng hari at nais na ipatanggal ang mga ito. Katunayan, umabot sa 47,000 ang lumagda bilang suporta upang maisagawa ito. When Leopold of the Belgians went to Congo, he found a society that was organized in the middle of one of the richest places God ever created. And he claimed Congo as his personal property. This we never say. Initially, what is now Congo, which later became a colony of Belgium, was claimed by King Leopold II of Belgium as his personal property. And at that time, of course, they were doing many things, including rubber. And it is not said, as we should, that King Leopold killed no less than 13 million Congolese. Ang kalupitan ng pamumuno ni Leopold II sa Congo Free State ay naging responsable sa pagkamatay ng mahigit kumulang 10 hanggang 15 milyong mga Congolese at nag-iwan ng matinding sugat sa puso at isipan ng mga ito na nakaukit sa malagim na kabanata ng kasaysayang magpapatuloy hanggang sa susunod na mga henerasyon. Ang kahalagahan ng makatarungan at paggalang sa karapatan ng ibang tao ay mas matimbang kaysa sa mataas na kapangyarihang magdudulot ng kapahamakan sa iba. Ito ay paalala lamang na ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa tamang paraan at hindi para sa sariling interes lamang. Dahil sa totoo lang, maaaring umangat ang bawat individual na umaapak sa ibabaw ng lupa nang walang ibang naaargabyado. Basta't magsikap at magpursige. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ayog mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.